Na, ngayon po, Kuya Mark, ano pong pagkakaiba nitong obstruction of justice at accessory liability? Okay, accessory. Accessory of the crime. Accessory liability. Anong pagkakaiba sa accessory liability sa obstruction of justice? Simple. Ang accessory, ibig sabihin, nangyari ang krimen, tapos na ang krimen. Tapos tinulungan mo ang accused, tinulungan mo para itago ang krimen or para makabenefit ka sa profits of that crime. Yun yan. So, ibig sabihin, ang accused, nagnakaw, tapos tinago mo yung ninakaw niya, accessory ka. Tinago mo yung ninakaw niya eh. Or tinulungan mo siya ibenta yung ninakaw niya, accessory ka of the crime. Kasi nakaprofit ka sa produkto ng krimen. Accessory of the crime, ibig sabihin, ang crime tapos na nangyari, tapos tinulungan mo ang accused para makaprofit of the crime or tinago mo ang krimen. Yan, accessory of the crime. But yung tinatawag na obstruction of justice, you obstruct, you impede, you destroy, or you delay the apprehension or prosecution of the crime. Yun ang tinatawag na obstruction of justice. Ibig sabihin, may krimen nangyari, tapos ang ginagawa mo, may investigation, tapos dinisturbo mo ang investigation para yung suspect makalusot sa krimen na yan. Dinisturbo mo ang investigation para madiin ang suspect kahit hindi naman siya ang gumagawa ng krimen. Gusto mo lang diinin siya. Gusto mo siya ilaglag, idiin. Yan. That is obstruction of justice. Ibig sabihin, may nangyaring alleged crime, may isang eksenang nangyari, tapos ang ginawa mo, gumagawa ka ng kasinungalingan para idiin ang suspect, that is considered obstruction of justice. Bakit? Kasi hindi ka nagsabi ng totoo, ang purpose mo is idiin mo lang ang suspect, obstruction of justice. Yan. Ang accessory of the crime, nangyari ang krimen, tapos tinulungan mo ang accused para magka-profit of the krimen or itago ang krimen para ma-avoid ang liability. Yun ang tinatawag na accessory of the crime or accessory liability. Ayan.